We listen and we don't judge, ha? Sinabihan ko ang marilag kong asawa at malulupit na mga kaibigan na tinuturi kong kapatid na pag nakikita na nila ang nagtitwitch dito sa unahan, ay pakipuntahan na ako at kunin na nila ako bago bumula ang aking bibig dahil sa public speaking. Pero bago ang lahat, pwede ba natin bigyang pugay sa pamagitan ng isang masigabong palakpakan ang napakagandang bride na si Jean Rose? At siyempre, ang napakabait na groom na si Deo Cedric. Parang iba yun. Ang napakagwapo at matigas kong kaibigan na matalik. At kapatid, partida, isang gabi lang daw yung tulog na yan para maging blooming. Nakilala ko si Deo noong first year high school at magkaklase pa lamang kami. St. Ambrose kasi star section kami. Hindi pa uso noon ang only rice at skincare routine. In short, hindi pa po kami nag-evolve na Pokemon. Naging close kami nang dahil sa pagkakapareho namin ng reasoning, mga pananaw sa buhay. First year high school, mga pananaw sa buhay. At sa music kung saan madalas kami matatagpuan sa likod na bahagi ng classroom, nagigitara, nagbi-beatbox, at nagkakantahan ng parokya ni Edgar, River Maya, Kalya Lili, Spanish Cola at iba pa. Pagkatapos naman ng eskwela ay magpapalipas ng oras sa 7-Eleven, kung saan maraming tawanan at kwentuhan ng nabuo habang nilalantakan ang pinag-ambag-ambagan naming golf at mga chichirya. Or pag hindi naman doon ang punta, ay tila nag-uunang mga unggoy papunta sa computer shop para maglaro ng Dota. Fast forward, nang hindi namamalayan. Mula doon sa tila batang hamog na hindi alam ang buhay na kaharapin niya, Chong, I'm so proud of the person you've become. Love you! Ikaw ang life of the party. Kahit saan ka magpunta, siya yung tipo ng kaibigan na pag hindi siya sumama sa isang lakad, eh makakancel yung event kasi hindi na rin sila magsisipuntahan. Napaka-effortless magpatawa, sobrang talino, napaka-generous, at higit sa lahat, abot langit ipagmalaki at bigyang importansya ang pamilya at mga kaibigan niyo. Isang malaking shoutout at respeto kay Tita Nancy at Tita Lula sa pagpapalaki nila. Ang tambalang Deo at Jean ay nagsimula bilang magkatrabaho at magkaibigan sa Epson kung saan sila ay head engineer. Hindi man ako nagtatrabaho sa Epson para ma-witness ang love story nila, pero natunghayan ko ang epekto na nagawa ni Jean kay Deo. Nakangiti na po siya ang napirma. Nakangiti na rin siya naglalakad, nakain, at sa pagtulog habang natugtog sa background ang kantang Forevermore. Pero kidding aside, ginising ni Jean ang iba pang mga natutulog na good qualities ni Deo. Mas lalong tumaas ang pangarap at drive sa buhay para matupad ang mga ito. Halos tumagas na po sa pinto dahil sa sipag sa pagtatrabaho. Natutong sa mga gawaing bahay at mga social responsibilities. Hindi naman po ito katakataka dahil nung ipakilala sa akin ni Deo si Jean, the golden child, ay nakita ko ang mga katangian ng isang babae na pambihira, kahanga-hanga at wawangisan ng marami. Shout out at mad respect po kay Tita Girly at Tito Aldri sa pagpapalaki nila sa'yo. Isa ang relasyon nila sa mga nilulook up at hinahangaan ko. Madalas sila sa bahay dati, kaya maraming oras ko nasaksihan kung paano nila ipakita ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pag umiyak si Deo ay kaduktong na rin nito ang mga mata ni Jean na maluluha na rin. Naiintindihan na nila ang isa't isa bago pa nila sabihin ang kanilang saloobin. Ibang klase at hindi pangkaraniwan na pagmamahal. Bilang cute na best man,
Maasahan nyo na palagi akong mag-show up at susuportahan kayo mag-asawa sa buhay na inyong tatahakin. Dadamayan kayo sa lungkot at hirap at isi-celebrate ang panalo at tagumpay. Kung meron na kayong may pababaon na advice sa inyo, yun ay ang mahalin ng isa't isa sa kabila ng pagbabago. You will both change throughout the years, but what remains the same is your love for each other. As we celebrate Deo and Jean's union, ladies and gentlemen, family and friends, please raise your glasses for a toast to love, laughter, and happily ever after. Let's say cheers!